bago ko ipagpatuloy yung ating pag-uusapan na dito sa equilibrium equations, how to calculate reactions. Actually, review na lang yan. Punta nga tayo dito sa reference ni Hibbeler and I just want to show you the way ni Hibbeler, no? Dito sa pag-calculate ng stability and determinacy ng kanyang mga beams. Though hindi niya pinapakita dito kung stable, no? Or internally, uh, externally stable, no? Obviously, maano yun sa ano, determinacy. So, ang ginagawa niya dito, uh, tat, kinukuha niya lahat ng reactions doon sa compound beams, no? If ever na meron siyang internally hinge, tinitreat niya na dalawa ang reaction dito. Okay, when you separate the two members dito sa compound beams na to, sineseparate siya ng pinagdudugtong lang din kasi siya ng internal hinge, di ba? So may dalawang reaction doon, no? Pag hinge, dalawa reaction. Pag roller din, pag roller isa, no? Both sides. So, ang bilang niya doon sa reactions na ganyan ay plus 2, no? May plus 2 reaction siya kapag may internal hinge. Kapag roller naman, plus 1. Ngayon, binibilang niya din yung members, no? So, ang treatment niya dito kapag namamagitan ng internal hinge, so, nagiging 2 members yung beam, no? So, try natin dito tingnan mo. Sa letter A, yung reaction niya is 2 sa hinge, 1 sa roller. So, 3. So, yung number of members niya, isa lang. Wala kasi siyang internal hinge. So, ang formula niya is R should be equal to 3N. No? R should be equal to 3N. And to get the determinacy, subtract mo lang yung dalawa. So, letter A, obviously, that is statically determinate. No? Pero pag ginamit natin yung formula natin, di ba? 3 minus 3, di ba? 3 reactions minus 3 minus 0 kasi walang internal hinge. So, statically determinate. Tapos yung kanyang letter B is R is equals to 5 kasi fix, then dalawang roller. So, ganun din yung mangyayari sa atin. 5 minus 3, walang C. So, C. So, statically determinate to the second degree. Parehas lang, no? Pagdating dito sa kanyang letter C, so, slider ito. Obvious na slider siya, no? So, dalawa reactions dyan. Then, dalawa din yung reaction dito sa support ng hinge. So, plus 2 is 4. So, kapag external tayo, so formula natin 4 minus 3 minus may C tayo kasi may internal hinge. At ang bilang natin doon ay 1. So, that is statically determinate kapag sa formula natin. Statically determinate din yung sagot niya. Pero the way he computed the solution po, yung R niya is equals to C. Hindi, kasi pinagsama niya yung internal plus external niya. So again, kapag internal hinge, dalawa ang reaction, no? So, yung 4 kanina plus 2 pa. So 6 minus 3n. So yung n is the number of members. So naiwalay sa dalawa dahil may isang internal hinge. So 2 times 3, 6. So kaya 0. No? Ganon din sa letter D. So 10 ngayon ang kanyang reactions kasi may tigdalawa na madadagdag kasi dalawang internal hinge. So plus 4. Fix parehas yung support. So 6 plus 4 is 10. And then yung n niya is 3 members to. So 3n. So kaya naman, to be subtracted, may isang sobra. First degree.
Kaya kinumpute natin sa atin to, external reaction, 6 minus 3 minus C. Yung C natin is 2. 1 din. So, parehas lang ng sagot. Okay? Okay. Baka mapansin nyo rin ito. No? Kung gusto nyo i-try. So, sa structures na ganito. So, meron din siyang sumunod na samples. Yan. Makikita rin dito, no, kung paano yung distribution ng forces na pag pinaghiwa-hiwalay niya yung mga members. Nakikita din dito yung example niya dito. Pero hindi applicable dito yung ating formula na 3 minus R minus 3 minus C. Kasi hindi ito beam. Hindi ito compound beams. Ito ay frames. Okay? Mayroon siyang ways dito at binibilang niya rin yung members. No? Kaya lang, nakakalito lang yung pagbibilang niya ng members dito. So, technically, ang ipapagamit ko sa inyo pa rin ay yung formula natin dito. Yung sa frames. Yan. Ito. No? Yan. So, kung titignan natin, sampulan natin. Okay. Sa sa letter A. Yan. So, meron siyang formula na tandaan lang natin yung yung formula. R plus 3 minus 3J minus C. So, ganun pa rin yung C. Yung pinag-iba yan. Kaya lang may J na tayo. Joints yun. And then members. Bibilangin natin yung members. Basta tandaan natin sa formula na to. Ang members ay may endpoints. Yun yung joints. Diba? So, kung may 1 member ka, 2 ang joints doon. Okay? So, bilangin mo magkabila. May joints yun. So, bilangin natin. So, R, external forces pa rin yan. We have 3. Plus 3, yung members mo, bilangin natin. 1, isa, dalawa. Okay, sorry po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 members. Ngayon, yung joints sa bawat joint. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus C. So, wala tayong internal hinge. So, 0. So, meron tayong difference na 3. So, yun yung may DI. Ibig sabihin, positive number. So, indeterminate siya at third degree. So, ang sagot dito, statically indeterminate to the third degree. Pero iba yung style. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang ipakita. And in advance ko na rin yung frame, stability, and determinacy. No? If you want to, try the formula dito sa mga to. So, let's proceed with the application of equilibrium equations. Marunong na kayong mag-support reaction. Sigurado yan. Kasi nakalampas na kayo ng MEC 1 at saka ng tawag dito, MEC 3. So, re-reviewin lang natin to. Okay? And, mamasterin pa, no? Kasi may mga cases na hindi lang basta beam yung structures, pwede rin siyang talagang frame, no? Or series of beams, compounded, no? Dito natin i-apply din muna yung determinacy. If it is determinate, so it can be solved by 3 equilibrium equations. And usually naman, determinate naman ito. Wala pa kasi tayo sa indeterminate structures. So, we are dealing with statically determinate structures itong midterm. So, before starting, review the internal loadings orientation. So, eto, very familiar sa inyo to, yung sa figure letter A, na ibig sabihin ito yung sign convention natin na positive.
when we cut a surface or when we cut a member into two. So the left member do sa cut section is ganitong orientation ng positive signs. Pababa ang shear, axial away to the cross section, and then the moment is counterclockwise. Ganon sa kabila naman sa right side, kabaliktaran ng tatlo. Taas, away to the left, and then clockwise. Okay? Minsan, nakakalimutan to. Okay? Kaya, nagbigay siya ng parang mnemonics or palatandaan para mas madali nating maalala. Tatandaan natin, kapag right member, away, lagi yan sa cross-section. Yan ang positive. It tends the beam to stretch. Tension siya. To be stretched. While the shear tends to rotate the beam clockwise. So, pag right member, ayan, pataas. Tandaan nyo lang to. And then, kapag naman moment, it tends the beam to smile. Or, I say, concave upward. Ngingiti siya. No? Positive. So, sa right side, ito, right. So, pag ganyan siya, clockwise, and then sa left, yeah. So, tandaan niyo yan, ha? Okay, gagamitin natin yan sa mga susunod na lessons. So, let's go with the analysis of structures, finding the reaction. So, noon, pag nag-drawing tayong ganyan, no, may external load applied, may mga letters sa joints. Actually, itong part na to, hindi siya totally joint. It's part of the member. Ito. Okay? So, kadalasan, ini-FPT natin yun para mapalabas natin yung mga reactions. No? So, ito nga yun. Yung makikita nyo sa B, tsaka sa C. So, meron tayong internal hinge dito. So, kung isosolve natin yung determinacy niya, ulit, no? Gamit yung formula. 3 or reaction is 4, di ba? Minus 3, reaction is 4, dalawang pin, minus isang internal hinge, C. So, determinate, no? Determinate yan. Ngayon, solvable daw siya. So, ang use ng internal hinge is para ma-separate natin yung dalawang members and we can take a moment doon sa internal hinge kasi may isa siyang conditions of equations of condition, di ba? Yun yung EC, di ba? Yun yung C. So, naging ganito siya sa part B, no? Hiwalay ko yung horizontal beam. So, may kakaroon na assume reaction sa A. So, tawagin natin siyang AY. Tapos, ipataas. Assumption, pataas. Horizontal AX going to the right. So, wala namang masama mag-assume, no? Gaya ng tinuturo natin sa MEC1. Then, it is resisted or magre-react syempre yung internally hinged, no? Na dapat ay opposite sa kabila, no? Ganyan. To have equilibrium. So, ganito yung trabaho dapat natin. Kahit ihiwalay mo yung mga members, it should be equilibrium to each other, yung mga members na yun. Okay? So, obviously, when we take summation forces along X dito sa beam na to, AX is equal to BX dapat. Ganon. While the vertical forces, na may external load kang P1 dito, it should be equal to the reaction sa BY at saka sa AY.